Nico! Tulungan mo ko! Mangiyak-ngiyak na pagmamakaawa nito sa kanya. Tumahimik ka! Sinampal ni Gio ang babae. Hindi ka niya tutulungan dahil wala na siyang pakialam sa'yo. Ako itong sumalo sa'yo nang iwan ka niya, kaya wala kang karapatang magreklamo. Gagawin kong lahat ng gusto ko sa'yo dahil akin ka na. Hindi na natiis ni Nico ang nangyayari kaya namagitan na siya. Siya tuloy na pagbuntunan ng galit ng kanyang pinsan. Nagpambuno sila sa harap ng klinik niya. Sige Nico, lumaban ka sa akin. Inundayan siya nito ng suntok sa muka. Hindi siya nakaiwas at nasapul siya sa kaliwang mata. Napapikit siya sa sakit. Tama na Gio, daing niya. Pero sa halip na pakinggan siya ay tila lalo pang nagalit ang pinsan niya. Hindi pa ito nakontento at pinagsusuntok pa siya nito sa katawan. Tinadyakan siya nito habang namimilipit siya sa sakit. Muli siyang tinamaan ito sa tagiliran, ngunit hindi na niya ininda iyon. Sir, tama na yan. Sa wakas ay awat sa kanila ng gwardiya ng building. Ngunit kahit ito'y hindi pinalampas ni Gio. Nang makabawi siya naman ang umawat dito. Pagkatapos ay binalingan na naman siya nito. Sinikmuraan siya nito. As much as possible ayaw niyang patulan ng pinsan. Kaya nabugbog siya nito ng gusto. Kunelyuhan siya nito. Ayaw mo talagang lumaban ha? Talaga bang pinaninindigan mo na ikaw ang mas mabait sa ating dalawa? Sabi nito. Saka siya sinakal. Napaigik siya at panayang singhap. Alam mo pinsan talaga nanggigigil na ako sa'yo eh. Mulat sa pulay asungot ka sa buhay ko. Ikaw na lang lagi ang tama sa mga mata ni mama. Nahihirapan na siya sa sitwasyon at kailangan niyang gumawa ng paraan. Kung hindi ay siguradong mapupuruhan siya ng husto. Si Amanda ang naisip niya. Ayaw niyang mangyari na hindi na niya masisilayan si Amanda kapag bumalik ito sa susunod na buwan. Itinaas niya ang tuhod para patamaan ng pinsan sa pagkalalaki nito. Sapul ito roon, saka napalugmok sa simento. Nakahinga siya ng maluwag sa kabila ng nararamdamang pagkahapo. Pero noon din niya naramdaman ang mga sakit sa kanyang katawan dahil sa bugbog. Mahapdi ang kaliwang mata niya. Sinubukan niyang tumayo pero napalugmok na rin siya dahil sumakit ang kanyang tagiliran. Sir, dadalhin namin kayo sa ospital. Ani Mayri na nakalapit na pala sa kanya. Mukhang bugbog sarado kayo sa pinsan niyo. Nico, okay ka lang? Dumalo rin sa kanya si Gwen. Ang walang yang Gio na yan. Talagang binugbog ka. Ipapapulis ko ang tarantadong yan. Wag, napangiwing sabi niya. Tuwing sinusubukan niyang tumayo ay kumikirot ang tagiliran niya. Nang tingnan niya si Gio ay hawak ito ng 3 gwardya. Kaya kahit anong pagpupumiglas nito hindi ito makakawala. Muling kumirot ang tagiliran niya. Tumawag ka ng taxi. Dalhin natin siya sa ospital. Utos ni Mayri kay Gwen. Oh, hindi talaga maganda ang pakiramdam niya sa tagiliran niya. Pakikuha ng cellphone ko, Mayri. Nasa di kalayuan ang bag na bitbit niya kanina. Tumilapon niyo na magpambuno sila ni Gio. Tinawagan niya si Amanda pero hindi niya ito makontak. Baka busy ito at si Jane. Naisip niya na hindi na niya ito dapat istorbohin dahil siguradong mag-aalala ito. Ang mama na lang niyang tinawagan niya. Sir, ang kotse niyo na lang kaya ang gamitin natin. Mukhang hindi pa nakakakuha ng taxi si Miss Gwen. Tumango siya habang nagsasalita sa kabilang linya ang mama niya na nag-aalala ng husto sa kanya. Humingi ng tulong si Mayri sa 2 gwardya na mabilis na pinusasan ng nagwawalang si Gio. Parang hindi na niya kakayanin ang sakit. Pinagpapawisan na siya ng malamig. Nagising si Amanda sa malakas na pagyugyog sa balikat niya. Hindi agad siya dumilat. Napakasama ng panaginip niya. Nag-away raw sina Nico at Gio dahil sa isang babae, pero hindi siya yon. Sa sama ng loob niya, hinayaan na lang niyang mga ito at saka umiiyak siyang lumayo. Amanda, gising! Nananaginip ka! Ani Jane na siya palang gumigising sa kanya. Umiiyak ka ba? Ha? Hindi ah. Pero nang kapain niya ang kanyang pisngay, basa nga iyon. Lalo siyang tumamlay. Kinakabahan ako, Jane. Aniya, saka sumandal sa headboard ng kama at niyakap ang mga tuhod niya. Ano bang napanaginipan mo? Umiiyak ka eh. Si Nico, binugbog daw siya ni Gio. Akala ko ay akong pinag-aawayan nila pero hindi pala. May isang babae akong nakita. Hindi ko sigurado pero parang nakita ko na siya noon. Siya yata yung nanghalik kay Nico sa butik.
Pero hindi ba nabanggit ni Nico na nasa Amerika na yung dating girlfriend niya na yun? Saka panaginip lang yun, no? Usually, kabaliktaran niya nang nangyayari. Wika nito sa kanya. Gusto mo lumabas tayo? Hapon pa naman ang meeting natin sa may-ari ng rerentahan nating space. Hindi na, tatawagan ko lang si Nico at okay na ako. Sa kanya na-realize na hindi niya pa ito natawagan. Mula nang dumating sila. Nag-ikot-ikot sila ni Jane kaya hindi siya nakatawag agad sa kanyang nobyo. Hindi nagre-ring ang cellphone niya. Sabi niya nang makapagdial. Lalo tuloy na dagdagan ng pag-aalala niya. Baka kung ano nangyari kay Nico, Jane. Ay naku girl, tingnan mo nga ang relo mo. Pasado 11:11 na ng gabi, natutulog na nga tayo at nagising ka lang, di ba? Bumuntong hininga siya. Hindi talaga mawala sa isip niyang napanaginipan. Pagkatapos ay hindi pa niya ito makontak. Ay naku, ang mabuti pa ay magpahangin muna tayo sa labas hanggang mapagod tayo at makatulog uli. O kaya uminom tayo. Halika na. Alak lang ang katapat niyan. Hinigit pa siya nito para makabangon mula sa kama. Ay, sige na nga. Pagpayag na rin niya. Matagal na rin akong hindi nakakainom. Mula nang kunin mo ako sa trabaho, wala na akong oras lumabas. Maliban dun sa bakasyon namin ng parents ko, hindi ko na naalalang lumabas ako ng ganitong oras. Nagsimula na silang magbihis. Alam mo kasi girl, mula nang makilala mo si Nicoy, wala ka ng ibang inisip kundi siya. Kita mo nga, wala pang isang araw na nalayo kayo sa isa't isa ay nag-aalala ka na. Pati sa panaginip ay nadadala mong pangungulila sa kanya. Chill out girl, forever yours na si Nico. Inabot sila ng mahigit 1 oras sa isang bar. Pagkatapos ay nagkayayaan silang maglakad-lakad sa beach habang bitbit ang mga in-order nilang ladies drink. Nang mapagod ay naupo sila sa buhanginan at doon nagkwentuhan. Doon ay nagkaroon siya ng pagkakataong usisain ng kaibigan tungkol sa love life nito. Zero. Hindi ko na yata nararamdaman ang love na yan. The last time I did, I got deeply hurt. Love isn't worth the pain. Emosyonal na pagkikwento nito. Noon lang niya ito nakita na sobrang lungkot. Sanay siya sa masayahing Jane. Hello ladies, mukhang wala kayong kasama. Pareho silang napalingon ni Jane sa pinanggagalingan ng boses. 2 lalaki ang nakita nila. Parehong nakasando at surfer shorts ang mga ito. Nakita namin na parang wala kayong kasama rito, so my friend and I thought we could keep you company. By the way, I'm Chuck. Anang lalaking naglalahad ng kamay kay Jane. I'm Cliff. Pakilala naman ng isa kay Amanda. Nag-offer ng handshake. Nagkatinginan silang magkaibigan. Wala naman siguro masama kung pagbigyan natin sila, di ba? Malay mo marami pa silang makakakilala rito. Malaking bagay yan para sa butik natin. Bulong ni Jane sa kanya, sabay baling sa mga lalaki. Call me Jane. Napaatras siya at pasimpleng dumikit sa kaibigan. Hindi niya tinanggap ang kamay ng lalaking nagngangalang Cliff. Parang ayaw niya magtiwala sa sino man na may ganoong pangalan. Bakit hindi tayo pumunta sa bar? Doon makaka-order tayo ng mga inumin. Yaya ni Chuck sa kanila. Hindi na. Kagagaling lang kasi namin ng kaibigan ko doon at nagpapahangin na lang kami ngayon. Alam niyo na, nagpapaantok. I see. Napatangu-tangu si Chuck. Pero sayang naman kung hanggang dito na lang ang samahan natin. Kahit 1 o 2 order lang ng ladies drink. Actually, nagpapaantok lang din kami ni Cliff. Palihim na pinandilatan niya si Jane na mukhang maeenganyong makijaming sa 2 lalaki. Magalang na tumanggi na lang ito sa mga iyon. Jane, hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala sa kanila. Lalo at 2 lang tayo at pareho pang babae. Ani Amanda nang makalayo na sila. Buti sana kung nasa paligid lang ang club members. Kahit ilang boys pang pumalibot sa atin, siguradong safe tayo. Nasasabi mo lang yan dahil masaya ka. Halatang masama ang loob na sabi ng kaibigan niya. Pero may point ka rin naman, hindi natin kilala ang 2 yun. Kaya kahit gaano pa sila kagwapo, hindi pa rin tayo pwede magtiwala. Nakontento na lang silang manatili sa hotel room hanggang sa tuluyang dalawin ng antok. Kinabukasan sa meeting ay nagulat silang makita ang 2 lalaking tinakbuhan nila ng gabing yon. Amanda! Jane! Nakangising bati sa kanila ni Cliff nang makapasok sila sa opisina ng kanilang ka-meeting. Hi! Hilaw na bati nila ni Jane. May appointment rin kayo kay Mr. Miranda? Actually, nagpalitan ng tingin ng 2 lalaki.
Bakit hindi muna kayo maupo? Would you like coffee, juice, soda, anything else? Kung gusto nyo ng beer o wine, okay rin. Alok ni Chuck. Bottled water na lang, sabi ni Jane bago sila maupo sa bakanting visitor's chair. Kung hindi nyo mamasamain, pwedeng malaman din kung ano ang business nyo rito? Well, actually, our business is this place. Sagot ni Chuck na prenteng na upo sa swivel chair at sa tabi nito ay ang nakatayong si Cliff. We recently opened our place for Liz, and if I'm not mistaken ay yun ang sadya nyo rito. Nagkatinginan sila ni Jane. Wait lang ha, nasan ba si Mr. Philemon Miranda o kaya ay si Mr. Charles Kent? Tanong niya, ngumisi si Cliff. Actually, Philemon Miranda is my father and Charles Kent is Chuck's father. Ano? Sambit niya. Sa dinami-dami ng pwedeng makilala sa Boracay ng gabing yon, ay ang mga ito pa. Itong mga space for Liz lang ang joint business ng parents namin. Na i-turn over na sa amin ito few months ago. Sabi ni Chuck. Well, Mr. Kent, siguro naman ay hindi makakaapekto sa business transaction natin na nangyari kagabi. Naniniguro lang kami sa safety namin. Hindi naman kasi namin kayo kilala. Depende sa mapag-uusapan natin yan. Makahulog ang sagot ni Chuck sa depensibong tono ni Jane. Ano sa palagay mo, Cliff? Please, Mr. Kent, we apologize for what happened last night. Pero gusto ko lang ipaalala na legitimate business ang ipinunta namin dito at hindi monkey business. Seryosong saad ni Jane. But of course, mabilis na sagot ni Chuck. I can see na hindi kayo sanay dito sa lugar kaya nagulat kayo sa amin kagabi. But we assure you, you are safe with us. Matitinong negosyante kami. Now let's get down to business, sabi ni Cliff. Napatunayan naman nila na matinunga ang dalawang lalaki. Naging maayos ang samahan nila. Ay, excited na akong bumalik sa Maynila, sabi pa ni Amanda ng araw na yon. Miss na miss ko na si Nico. Tamang-tama, 2 weeks from now ay uuwi na sina Mama at Papa. San kaya ang magandang lugar para sa parents namin? San pa? Di sa bull riding club. Common na tong Boracay, pero ang club ay hindi. Pwede pang mag-organize ng mini rodeo kung sakali. Para lang sa mga piling bisita. Sabihin mo kay Nico at siguradong papayag yun. Oo nga, sa club. Hindi ako nag-enjoy nung nakaraang rodeo dahil wala si Nico. Bumuntong hininga siya. Parang gusto ko nang umuwi, Jane. Pabirong sabi niya. Tawagan mo na nga lang ang boyfriend mo nang maalis yung pangungulila mo sa kanya. Ako tong nag-aalala at baka bigla ka na lang mawala dahil uwing-uwi ka na. Diyan ka lang ha, tatawagan ko siya. Excited akong sabihin ang napag-usapan natin, girl. Dinukot niya ang cellphone sa suot na walking shorts at hinanap ang number ni Nico doon. Ilang araw na lang ay babalik na sila sa Maynila. Siguradong lalo silang magiging busy. Mas mapapagod sa dire-diretsyong trabaho at gabi lang ang pahinga. Buong araw silang nasa ipinapaayos na butik. Masyadong maliit ang space nila para maglagay pa sila ng patahian doon. Kaya ang lugar ay simpleng showroom ng kanilang designs. Sa Maynila na lang sila kukuha ng stocks. Nakailang beses siya nang dial sa number ng nobyo pero walang sumasagot. Ayaw niya mag-isip ng kung ano dahil maging siya ay nakakalimot din itong nakaraang mga araw dahil sobrang naging abala siya sa trabaho. Hindi ko pa rin siya makontakt eh. Hindi nga siya nagte-text mula nang dumating tayo rito. Sabi niya kay Jane. Hindi niya maitago ang pag-aalala. Pero baka kung ano-ano lang ang naiisip ko dahil miss ko na siya. Siguradong busy lang din yun, diba? Sa kabutihang palad naging maayos ang isang buwan nila sa Boracay. Isang balik na lang para sa opening at settled na ang lahat. Kailangan na lang nilang mag-double time sa ide-display nilang mga damit.